Alam nating lahat na kapag pinag-uusapan ang cryptocurrency, madalas itong umiikot sa mga mayayaman, mga investor na may malaking puhunan at mga tech-savvy na tao na kayang mag-operate ng nodes or gumawa ng smart contracts. Pero teka, paano naman ang mga karaniwang tao? Yung simpleng Pinoy na may cellphone lamang pero walang access sa bangko. Yung estudyante, tricycle driver, OFW o single parent. Dito na po pumapasok ang kakaibang paninindigan ni Pi Network. Hindi lang ito basta bagong crypto project. Ito po ay isang revolusyon. Pero ang tanong, kanino ba talaga ang revolusyong ito? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung sino po ang tinatawag nilang everyday people sa white paper ng Pi Network. Bakit sila ang sentro ng project? Ano ang kaibahan nila sa mga bumibili lang ng Pi sa exchange? At ang pinaka-importante, ano ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at miners ni Pi Network? Ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung sino ba ang tinutukoy na everyday people dito kay Pi Network. Kapag sinabing everyday people, ito yung mga taong naisantabi sa nakaraang digital revolution. Hindi sila nakasabay sa pag-usbong ng Bitcoin, Ethereum at iba pang mga malalaking crypto dahil kulang po sila sa resources. Wala po silang sariling computer rig, wala silang technical skills at kadalasan ay wala rin silang kapital para makapasok ng maaga. Sila yung mga magsasakang may lumang smartphone, yung mga estudyanteng walang bank account, yung mga OFW na naghahanap lang ng paraan para mapalaki ang kanilang kinikita, yung mga tendera, drivers, construction workers, or mga sa simpleng salita ay mga ordinaryong tao or Pinoy. Sa mundo ng crypto na karaniwang pinangungunahan ng mga mayayaman at eksperto, si Pi Network ay kakaiba dahil ang puso ng kanilang project ay ang karaniwang tao. Sa white paper nila, malinaw po nilang sinabi na hindi ito para sa mayayaman lamang, kundi para sa buong sangkatauhan. Ngayon is bakit kailangan sila ang nasa sentro ng network? Yan, simple lamang po. Ang Pi Network ay hindi lang tungkol sa blockchain. Isa itong tinatawag na trust-based digital economy. Ang tiwala, hindi mo mabibili. Hindi ito nabubuo sa algorithms lamang. Nabubuo ito sa panahon, sa commitment at sa ugnayan ng mga totoong tao. Ang mga everyday people na ito, sila yung araw-araw na nagmimina gamit lang ang kanilang cellphone. Hindi sila umalis. Hindi sila nagmamadali sa kita. Sila ang bumuo ng community. Sila ang nag-verify ng identity, nag-secure ng network at nag-imbita ng mga taong mapagkakatiwalaan. Hindi sila naghabol ng hype or speculation. Ang habol nila ay vision. Ang halaga nila ay hindi nasusukat sa dami ng Pi tokens, kundi sa kanilang ambag sa network. Ngayon is bakit hindi sapat ang pagbili lang ng Pi sa exchange? Ngayon marami ang bumibili ng Pi sa mga hindi opisyal na exchange. Pero ito ang tanong, kapag bumili ka ba ng Pi ay karapat-dapat ka rin ba sa buong value ng network? Sabi ng white paper ay hindi. Ang mga bumili lang ng Pi ay hindi dumaan sa proseso ng pagbuo ng network. Hindi sila verified, hindi sila consistent, at hindi sila bahagi ng trust circle. Kung tutuusin, iba ang larong sinalihan nila, laro ng speculation. Bili ngayon, benta mamaya. Pero ang Pi ay hindi ginawa para sa ganitong mindset. May tinatawag tayong migration terms of use, kung saan malinaw na sinasabing bawal bumili ng Pi para lang ibenta ito sa mas mataas na presyo. Ang mga ganitong actions ay lumalabag sa prinsipyo ng network. Kaya kahit bumili ka ng 10,000 na Pi sa labas, hindi mo pa rin matatalo ang isang taong nagmina araw-araw sa loob ng 3 taon. Kasi sa Pi economy, ang halaga ay hindi lang sa dami ng token, kundi kung paano mo ito nakuha. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin naman ng ownership
without contribution is meaningless. Ayan. May mga tao na iniisip, bakit ako magmimina pa? Pwede ko namang bilhin na lang. Pero sa Pi Network, ang pagmamay-ari ng token na wala namang ambag ay walang saysay. Hindi ka kikilalanin ng network bilang tunay na may-ari ng value. Kasi ang tunay na value ay nakukuha po sa ambag at tiwala. Kahit 10 Pi lang ang namina mo, basta verified ka at consistent ka sa ecosystem, malaki ang posibilidad na ikaw ang makukuha ng full value. Yan. Malinaw na ikaw po ay makakakuha ng full value sa tinatawag na GCV or Global Consensus Value. Pero yung bumili ng 10,000 na Pi, malamang ay limitado ang pwede nilang gawin. O baka nga hindi sila payagang gamitin ito sa core utilities ng network. Ngayon, ang sunod po nating tanong dito ay ano po ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at miners. Ayan, kung isa ka pong Pinoy na nagmimina ng Pi araw-araw, may magandang balita. Ikaw ang tunay na tinatawag na everyday people. Ikaw ang binibigyan ng halaga sa project na ito. Hindi mo kailangang maging milyonaryo or tech expert para magkaroon ng pag-asa sa bagong digital economy. Pero kung isa ka pong trader na bumibili lamang ng Pi sa black market para lang kumita, dapat mong malaman na hindi yun ang layunin ng network. Posibleng mawalan ka ng karapatan sa full valuation ng Pi sa hinaharap. Kaya kung seryoso ka sa project na ito, maging parte ka ng community. Mag-contribute, mag-verify ng identity, maging active. Dahil sa network na ito, ang yaman ay hindi binibili. Ito ay pinaghihirapan. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang napaka-refreshing ng approach ni Pi Network. Sa panahon ngayon na parang pera-pera na lang lahat, heto ang isang project na ang layunin ay bigyan ng kapangyarihan ang mga ordinaryong tao. Hindi para yumaman ang mga whales, kundi para mabigyan ng patas na laban ang mga hindi nabigyan ng pagkakataon dati. Naniniwala ako na kung maayos at maipapatupad ang vision ng Pi, malaki ang chance nitong baguhin ang laro. Isipin mo, isang OFW na walang access sa bangko, pwedeng magkaroon ng digital assets na may tunay na halaga, basta active po siya sa community. Trust is the new currency, sabi nga nila. At sa palagay ko, yan ang tunay na yaman na kailangan natin sa crypto. Hindi lang pera, kundi tiwala, pakikiisa at patas na oportunidad para sa lahat. Kaya mga ka-crypto or mga ka-pioneers, kung ikaw ay parte ng revolusyong ito, huwag mong baliwalain ang ambag mo dahil sa hinaharap ng Pi Network, hindi ang may pinakamalaking puhunan ang panalo, kundi ang may pinakamalaking tiwala at tunay na partisipasyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.